Congratulations po sa mga tumanggap ng parangal o ng award mula po sa Society of Philippine Motoring Journalists sa kanila pong taunang Driven to Serve Awards. Ayan. Ang SPMJ po ay sa inyong kaalaman ay isang grupo po ng mga journalists. Yung mga broadcaster po, mga editor, mga writer, mga online news site, news creator, na nakatutok po sa lokal na auto at motorcycle industry. Hindi lang pala pati international na auto and motorcycle industry. Nabuo po itong grupo noong 2002, pangunguna po ng veterano at kilalang broadcaster na si Ray Boots Gamboa. Kung kayo po ay mahilig sa sasakyan, tiyak na napanood na po ninyo ang kanyang programang Motoring Today at ang Auto Focus. Siya po ang chairman ng SPMJ o Society of Philippine Motoring Journalists, pero kasama ang palad po ay pumanaw na po siya nitong nakaraang buwan po ng Nobyembre. Vice Presidente po ng SPMJ, ang kasamahan po natin dito, kabandito rin po natin si Ira Panganiban, na secretary po niya si Maribel Alba po ng Gadgets Magazine, ang the only tech magazine ng Pilipinas. At treasurer po namin si Jenny Pineda po ng Sunshine Television. Opo, ang producer po ng Motoring Today at Autofocus, at ang inyong lingkod ang kasalukuyang presidente po ng grupo. Ang Driven to Serve ay isang CSR award po yan kung saan kinikilala ng SPMJ yung mga natatanging public service, mga kumpanya po ng auto at motorsiklo na nagbibigay po ng tulong sa publiko sa iba-ibang kategory tulad po ng road safety, environment protection, training and education, at community development. Sinimulan po itong Driven to Serve Award noon pang 2017. Pero nitong panahon po ng pandemic, nagkaroon po ng special category na COVID response reaction po ng mga kumpanya. Dahil karamihan naman po ng kumpanya po, kasama po mga automotive at motorcycle, ay nag-abot naman po sila ng tulong sa ating mga frontliners noong kasagsagan po ng pandemya, tulad po ng pagbibigay po ng masasakyan noong kahigpitan po ng lockdown, at ng mga supply po ng mga alcohol, face mask, at iba pong mga gamit na pangkalusugan. Para po hikayatin na ipagpatuloy po ang public service na programa po nitong mga kumpanya na yan, at para na rin po mahimok yung iba pang mga kumpanya na gumawa rin po sila ng public service, kaya po namin ginawa itong Driven to Serve Award. Lalo pong kahanga-hanga ang awards ngayong taon dahil ginawa ang public service sa gitna po ng kahirapan sa pagninegosyo. Alam niyo na po, hindi pa po nakakabalik sa normal ang negosyo, pero sa kabila po niyan ay tuloy-tuloy po ang kanilang public service. Alam naman po natin yan, di ba? Hindi pa naman po ganap na nanunumbalik sa normal ang takbo po ng pagninegosyo po sa ating bansa. At sa kabila po nito, nakapaglaan po sila ng pondo at panahon para gawin ang serbisyo publiko sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Sabi nga ng aming yumaong chairman na si Boots Gamboa, sabi niya, they don't just sell cars, they serve the Filipino people. So kilalanan natin po yung mga awardee ngayong 2023, Driven to Serve Awards. Sila po ang mga tumanggap po ng napakagandang tropeyo mula po sa Society of Philippine Motoring Journalists. Ay unahin ko na po ito, hindi ho alphabetical, hindi rin po ito in order of importance. Nagkataon lang po ganitong pagkasulat. Unahin ko na po, ang Isuzu Philippines Corporation. Opo, meron po silang project. Yung tinatawag po nilang Isuzu Heart and Smile, ito po sa kategorya po ng training and education. Ito po ay isang training center, katuwang po nila ang TESDA, kung saan kumukuha po sila ng mga scholar mula po sa iba-ibang sulok, iba-ibang probinsya po ng ating bansa, para sumalang po sila sa technical training bilang mekaniko ng sasakyan. Sinimulan po ito noong taong pang 2008, ganun na po sila katagal, at ginagawa po ang training sa kanilang TESDA Center dyan po sa Tacloban City. Libre po ang tuition, meron pong pabahay at panggastos po ang mga scholar. In other words, wala na po silang gagastahin, wala po silang gagawin kundi mag-concentrate sa pag-aaral,
at sagot na po ng Isuzu yan. Katuwang po ang TESDA. Sa huling bilang po nila noong Agosto, nitong nakaraang taon pa, noong 2022, umabot na po sa 351 ang napagtapos na po nila ng kurso. In fact po, itong nakaraang buwan po, nung dumalaw po tayo sa Isuzu, kakatapos lang pala ng isang batch nitong Nobyembre. Ayan. Sa mga graduates po nila, 17 po dyan nagtatrabaho po sa Isuzu Philippines mismo. 124 po naman ang binigyan po ng trabaho sa mga ibang dealer po ng Isuzu sa iba-ibang sulok po ng Pilipinas. At yung iba pong mga graduate po ay namamasukan po yan sa ibang kumpanya po ng mga sasakyan. Ay ayon po sa Isuzu, hindi po naman po nila requirement na dapat po sa Isuzu magtrabaho ang kanilang mga scholar. Libre po silang pumili kung saan po nila gustong pumasok. At ito nga po, dahil TESDA accredited po ang kanilang training, may malaki po silang oportunidad para mamasukan po hindi lang sa Pilipinas, pati na po sa ibang bansa. Ayan. At tinanggap po ang tropeo, walang iba po kundi si Mr. Takeshi Kaneko, kasama po niya si Miss Yvonne Linchanco at si Angela Gamilla. Nagkataon po si Mr. Kaneko ay galing po pala yan sa Doshisha University, isang kilalang pamantasan po yan sa Kyoto, Japan. At si Angel naman ay kapwa natin scholar po ng Mumbushu ng Japan. Ilang dekada na po nakakaraan po, dekada po, 2 taon po din po tayong naging scholar po ng Mumbushu, dyan po sa may Osaka Gaidai at sa Nara Kyuikudai. Kaya medyo nakapagkwentuhan po tayo ng konti kay Mr. Kaneko at kay Angel. Ang Ford Group Philippines, nagkaroon din po sila ng tropeo. 2 award po ang kanilang tinanggap. Ang isa pong kanilang award ay para po sa kanilang proyektong Operation Better World, Building Healthy Communities sa kategorya po ng Community Development. Ito po ay proyekto mula po sa grant galing po sa Operation Better World po ng Ford Motor Company. At sa tulong po ng Gawad Kalinga Foundation, ginagawa po ng Ford ang programang Building Healthy Communities dito sa Pilipinas na nagsusulong po ng programang pangkalusugan po sa mga komunidad. Itinuturo po nila dito yung mga basic health, first aid, maternal at mga child care sa mga miyembro po ng komunidad. Habang nagsasagawa po ang grupo ng mga medical at dental services, ganun din ng feeding program para po sa mga school children po o yung mga batang pumapasok sa eskwela. Simula noong 2014, meron na pong 284 ang na-train po nilang volunteers para magsagawa po nitong Operation Better World dito sa Pilipinas. At on the average po, nakapaggawa po sila ng medical dental mission na 5 beses kada taon. Opo, ganun po sila kabilis gumawa ng proyekto. At ang kanilang feeding program po na sinimulan po noong 2017, ginagawa po nila yan sa mga paaralan dyan po sa may La Union at sa Bulacan, probinsya po ng Bulacan. Ang isa pang proyekto ng Ford na nakatanggap ng award ay itong Ford Auto Mechanic Scholarship Program sa kategory po ng Training and Education. Mula pa po ng 2016, meron na po silang napagtapos na 116 na student mula po dito sa sinasabing scholarship. Sila po ay dumaan po sa 15 buwan po ng training na ginagawa po dyan sa Don Bosco Technical Institute. Yan po sa Makati, sa ilalim po ng kursong Technical, Vocational, and Educational. Yung Tibet po ba? Kaya tinatawag. At sa buong panahon po ng scholarship, sagot po ng Ford ang tuition fee, ang graduation fee, at meron pa po silang social worker na nagbabantay ho at nagmo-monitor sa progreso po ng bawat scholar para siguraduhin po nila na sila po ay nakakapag-concentrate at nakakatapos po ng scholarship. Ayan. Tinanggap po yung 2 tropeo doon po sa opisina po ng Ford. Yung kanilang presidente mismo po, si Mike Brin, ang presidente po nila. Andun din po si Miss Josie Briones Gonzalez, si EJ Francisco at ang buong team po nila doon sa Alabang office.
Ang sumunod na tumanggap naman po ng awards, medyo tatlo po ang karangalang natanggap po nito. No? Ito po ang Honda Cars Philippines. Tatlong tropeyo po ang kanilang natanggap bilang pagkilala sa kanilang mga proyekto. Una pong proyekto po nila ay para po sa environmental protection. Ito po yung recycling ng used lead acid batteries at mga used oil. Ayan. At involved po rito sa proyekto na to ang mga empleyado mismo ng Honda. Hindi lang po ng ng distributor, kundi pati na po mga empleyado po ng mga dealership at mga suppliers po ng Honda dito po sa Pilipinas. At sa kanilang sinumiting datos mula 2006, may umabot na po sa 110,000 kilogram ng baterya ang na-recover na po ng kanilang project. At mahigit 10,000 na litro po ng gamit na langis, used oil, ang naipon na po nila mula pa po noong 2017. Ang mga baterya po at saka used oil, ginagamit po yan sa recycling. Samantalang yung mga piyesang hindi na po pakikinabangan ay naitatapon naman po sa maayos na paraan. Ang isa pa pong proyekto nila sa ilalim po ng kategoryang Training and Education ay ito naman po yung kanilang Innovation Contest for Senior High School Students. Sa pakikipag-ugnayan po nila sa Department of Science and Technology, sa Science Education Institute, nilunsad po ng Honda noong 2016. Ito pong Innovation Contest po. Ito ay paligsahan po sa pagitan po ng mga mag-aaral sa senior high school. Ang layunin po nila ay maging bahagi po sana ang programa sa paghubog po ng mga scientific mind sa ating mga kabataan. Malaki po ang magiging bahagi nila sa kinabukasan po na ating mga industriya at ekonomiya. Ngayong taon po, natuwan-tuwa po sila dahil umabot po sa 89 project proposals po ang tinanggap po nila mula sa mga public at private schools sa buong bansa. Ito na po ang pinakamaraming submission mula po nung umpisahan po nila ang programa. At tuloy-tuloy naman po ayon sa kanila na dumarami po ang gustong sumali dito sa kanilang programa. Ayan. At ang isa pang programa nilang nakatanggap ng award ay ito namang Teen Smart program po nila sa ilalim po ng road safety, kung saan nag-demonstration po sila ng Honda Sensing para po sa mga estudyante. Tuloy-tuloy po kasing ginagawa ng Honda para po gawing ligtas ang ating mga kalsada. This time po, nagkaroon po sila ng interactive session kasama po ang mga estudyante sa kolehiyo sa pakikipagtulungan po ng mga miyembro po ng ISEC Philippines, isa pong international organization of student youth leaders. Sa iba-iba pong eskwela po sila. Yan. Nagkaroon po sila ng classroom instruction kung saan po ipinaliwanag kung paano po maging ligtas sa pagmamaneho. Alam niyo po, itong mga kolehiyo na to, ito po yung edad na nag-uumpisa na po silang magmaneho, kung hindi pa po sila mga bagong driver. Pagkatapos po kanilang session ay binigyan po sila ng hands-on experience para maranasan po nila yung mga makabagong safety features ng mga sasakyan. Nagkaroon po sila ng aktual na pagmamaneho ng mga sasakyan na mayroong mga tinatawag nilang Honda Sensing safety features. Kaya medyo bukod sa natuto na po sila, ay tuwan-tuwa na rin po sila sa kanilang karanasan po dyan. At tinanggap po ang tatlong tropeyo ng presidente mismo po ng Honda Cars Philippines, si Ms. Rie Miyake. Kasama po niya si Attorney Luis Soriano, si Ms. Misa Kino Abe, si Ms. Patch Quillaw, si Ms. Laika May Andres, at ang buong team po nila dyan sa kanilang BGC office. At ang isa pang tumanggap po ng award mula pa sa SPMJ sa ilalim po ng Driven to Serve Award ay walang iba kundi ang Tri-Motors Technology Corporation. Ang kanilang program po sa ilalim po ng community development ay yung kanilang tinatawag na Key to Serve More Filipinos. Medyo kakaiba po ang public service na ginagawa po nitong Tri-Motors Technology Corporation.
O baka kung hindi nyo sila kilala sa pangalan na yan, ano, mas kilala po sila sa pangalang Bajaj Philippines. Opo, sila po yung distributor ng mga tatlong gulong na medyo sikat na sikat ngayon. Ano? Bilang pagsusulong po sa advokasya ng kanilang founder na si Jose Del Rosario, nakapagdisenyo po sila ng isang maliit na fire truck o bombero gamit po yung Bajaj three-wheeler. Opo. At dahil po sa sukat nito, ay maaari po itong pumasok sa mga makipot na kalsada o iskinita kung sakaling magkaroon po ng sunog. Kung saan, ay hindi kayang pasukin po yan mga regular na bumbero, di ba? Pagdating po ng mga emergency ng sunog, napaka-critical po yung mga unang minuto, ano, unang parte po ng sunog, na makarating po agad ang bumbero habang maliit pa po ang apoy at madali pa pong puksain po yan. Ano? Kaya maganda po na makapasok po agad kahit sa mga maliit na eskinita, itong maliit na bomberong nagawa po ng Bajaj. At itong panilang bombero, ito po ay pinamumudmud po nila sa mga local government units para magamit po nilang pamatay sunog. At sa kabuuan po, umabot na po sa 329 na first responder vehicle ang naikalat na po sa iba-ibang LGU sa buong bansa po. No, di ba? Ang ganda po. At wala po kayong nababalitaan tungkol dyan, kaya kami na po ang magbabalita po sa inyo. Ayan. Tinanggap po ang tropeyo doon po sa opisina ng Bajaj Philippines ng kanilang Executive Vice President at Chief Operating Officer mismo, si Ginoong Raul J. Manglapus III, at napakaganda po aming kwentuhan po dyan. Kasama po ang kanilang General Manager na si Edwin Gonda at siyempre si Miss Tin Talier at ang team po ng Bajaj. Sila po ang tumanggap po ng award mula sa Society of Philippine Motoring Journalists ngayong taon sa ilalim po ng Driven to Serve Award o mas kilala bilang CSR Award. Maraming salamat pala kay Andy Sevilla po, miyembro po ng SPMJ na walang kapagod-pagod pong sumama sa paghahatid po ng tropeyo sa ating mga awardees.